Naku, tagulan naman, kaya pagpasensya nyo na po yung maingay na background na narinig nyo. Pero hindi po tayo papapigil sa paggawa ng video dahil may sasagutin po tayong katanungan. At yung tanong niya po, gaano po katagal yung inaabot na buhay ng ating mga ECU. Kasi sa totoo lang, nakakaparo na rin po yung mga pinapanood natin videos sa Facebook na kung saan yung topic po ay yung mga silang ECU. At nadidevelop po sa utak natin na common lang po yung ating ECU ay talaga naman pong sirain. Sa totoo lang po, ang ECU po natin ay hindi po yan sirain o madali masira. Nasisira po yan, kadalasan po ay kagagawa natin dahil meron po tayong tinatawag na human error sa ating motor. Nakagawa na po ako ng ibang video kung paano po nasisira itong ating ECU at 8 reason po yun. Pero ngayon naman po, pampag-good vibes naman po at ito naman po yung positive side naman niya. Kaya kung nakipay ka, ito, panoorin mo itong ating video at babaguhin po natin yung pananaw mo tungkol sa ating ECU. Mga pare ko, tanggap ko po na bading po ako pagdating po sa motor dahil until now, after 14 years, ay all stock pa rin po itong aking Honda CBR 150 dahil ito po ay 2012 model at 2012 ko rin po siya nabili. At proud po tayo na isa po ito sa mga kauna-unahang fuel injected na motor na gumagamit ng ECU dito sa Pilipinas. At yung susunod po dito is Yamaha Vega Force I 2013 model. At yung susunod na, yun na, nauso na po yung Honda Click 125 noong 2015. At sabi ko nga po sa inyo, all stock pa rin po itong ating motor, especially po yung kanyang ECU dahil inaalagaan po natin yan dahil alam po natin kung bakit nasisira po itong ating ECU. Pero bago po tayo dumako dyan, ay alamin muna po natin kung ano po ba itong ECU na to. ECU stands for Engine Control Unit at ayan po yung itsura ng ating ECU. Yung trabaho po nito ay kontrolin yung unit ng ating engine, especially po yung kanyang fuel at yung kuryente po nitong ating motor. Kaya pag nagloko po itong ating ECU, maapektuhan po yung delivery ng fuel, pati po yung kuryente, ay literally na hindi na po aandar itong ating motor. Yung components ng ating ECU ay electronics component na highly sensitive microcomputer na binubuo po ng mga microchips, capacitor, resistor at mga transformer. So malilit lang po na pyesa yon ng mga electronics parts, kaya siya po ay highly sensitive. Kaya sigurado may mga idea na po kayo kung ano po yung mga dahilan kung bakit nasisira itong ECU. Dahil kalin tulad po nito ng mga electronics appliances natin sa bahay, tulad po ng TV, radyo at cellphone. At yung number 1 reason po dyan is natural reason. At yan nga po yung factory defect at yung edad po ng ating ECU. Sa factory defect, ayon po sa aking research ay nasa 10 to 20 parts per million lang po yung nagkakaroon ng factory defect sa mga ECU. Ibig sabihin po niyan, sa 1 milyong ginawang ECU ay nasa 10 to 20 lang po yung nagkaroon ng factory defect. Kaya napakamaas mo na naman kung sa iyo po mapupunta yon. Pero napaka-rare mga pare ko, talagang pong napakalit ng tsansa na magkaroon ng factory defect yung inyong ECU. Sa edad naman, kumbaga luma na. Ito, pinatakbo po natin itong ating motor para malaman po natin kung umaandar pa rin po siya. Pero after 14 years, okay pa naman po at umaandar pa rin po siya. So sa edad, ayan, X po tayo dyan. Second reason kung bakit nasisira itong ECU dahil po yan sa environment reason. Andyan yung heat, vibration, at moisture. Pero yung tatlo po na ito ay medyo malabong dahilan kung bakit nasisira itong ECU. Dahil itong ating ECU ay nakadesign po ito upang kayanin yung tatlo po na yan. Unang-una po yung heat, ito pong ating ECU ay malayo po ito sa makina at siya po ay well ventilated. Kumbaga napapalamig po siya ng hangin. Second is vibration. Hindi naman po siguro nila ilalagay o i-design na hindi po shockproof or vibration proof itong ECU. Dahil alam naman po nila na itong ating motor ay makaldag at mabibrate po ito. So alam po nila yung mga pare ko dahil sila po yung nag-design nito at alam po nila kung ano pong klaseng pyesa yung ilalagay sa ating motor. Third is moisture. Itong ating ECU, ito po ay IP68. Ibig sabihin po niyan, ito po ay dustproof at splashproof. So literally, siya din po ay moisture proof. At ang reason lang po nito, magkakaroon po siya ng tubig o moisture sa loob ay kung ito po ay malulubog sa baha. Pero kung moisture lamang, wala pong problema sa ating ECU at hindi po yan basta-basta tatablan. Kaya technically po, itong ating ECU ay nakadesign po ito upang kayanin lahat yung mga panlabas na physical abuse. Pero yung mga panloob na abuse ay hindi po nito kakayanin.
Tulad po ng pangatlong reason natin na electrical reason. At sa electrical reason, andyan po yung electrical surge at voltage spike na hindi maiwasan magkaroon tayo ng fault electrical system o pagtaas ng kuryente o voltage spike ng ating motor. At yung dahilan po niyan is nasira po itong ating rectifier regulator at stator. At isama na rin po natin yung short circuit ng mga wire. Yan nga po mga pare ko, yung pinaka-common na dahilan kung bakit nasisira itong ating ECU. Dahil nga po sa electrical surge at voltage spike o pagtaas ng kuryente nitong ating motor. So okay lang naman kung natural cause po yung dahilan. Tulad po nasiraan tayo ng rectifier regulator at stator. O kaya naman po ay yung hindi natin inaasahan na short circuit ng ating mga electrical wire. Ang masakit nga na po, tayo po nakidahilan kung bakit nasira po itong ating ECU dahil sa human error. So nagkaroon po tayo ng electrical surge at voltage spike dahil sa mga maling ginawa po natin. Tulad po na nagkamali po tayo sa pagkakabit po ng ating baterya at nagkamali po yung positive at negative at nagkaroon nga po tayo ng electrical surge. O kaya naman po is pinilit po natin na pandarin pa yung ating electric start kahit na po tayo ay lobat na. Kakabit ng dalawang baterya upang mag-jump start, kaso nangyari sa halip na 12 volts ay naging 24 volts. So patay kang ECU ka. Last, yung pagkakabit nyo po ng electrical accessories, tulad po ng MDL, mga ilaw, mga busina, mga relay, at kung ano-ano po mga wire dyan sa inyong pinaka-main electrical system na kung saan ay nakakonect din po yung inyong ECU. Na siya naman po magkaroon ng human error o pagkakamali sa wiring at nagkaroon po ng short circuit na posible pong ikasira ng inyong ECU. So yan po ang isa sa pinaka-iiwasan natin. Kung magawa po natin is meron pa na po tayong last line of defense at yan nga po yung ating fuse. But hopefully, gumana po yung ating fuse na hindi na po ma-damage yung ating ECU. Kaya tanggap ko po, nabading po ako pagdating sa motor. Kaya stuck itong ating motor, especially po yung kanyang electrical system. Pero nagkakabit din po tayo ng mga electrical accessories, tulad po ng mga MDL, mga relay, pero hindi po natin kinokonek sa pinaka-main electrical system itong ating motor, kundi kinokonekta ko lang po siya sa baterya at inalagyan ko po siya ng sariling fuse at sariling switch. Line po natin dito, kung ayaw mo agad masira ang stock ECU mo, ay huwag po masyado malikot sa aparato. At kung may gagawin ka naman sa electrical wiring mo, ay siguraduhin mo na safe at tama po ito. Siyempre, may other side po tayo. Kung wala naman pong problema sa pera at kahit anong mangyari po sa motor, ay okay lamang. At kung saan ka masaya, doon ka, suportado kita. Kaya tanggalin mo na sa isipan mo na sirain yung ating ECU. At yan po yung ating patunayo, yung ating Honda CBR 150.